Good day, everyone. I am First Lieutenant Daviram Cuesta, the company commander of Alpha Company 57IB, a member of OCC Class 52-2019, Alibtak. And I would just like to share our experience on the SALW project that was implemented here in the municipality of OP Maguindanao del Norte. So, what is the SALW program that was implemented here? The SALW program that was implemented here in the municipality of UP is what we call the Aspire project, which was a program under the UNDP and which is fully funded by the government of Japan. So, what is the actions or what is the Aspire program? So, the Aspire program, ito ay isang programa na binaba ng UNDP dito sa UP. And to give you a brief background sa ating Aspire project is ito na po ay pangalawang project na po na binaba ng UNDP. So nauna po ang probinsya ng Basilan. Mapalad po ang UP kasama ng Mother Kabuntalan dito sa Maguindanao del Norte kasi sila ang dalawang munisipyo na pinili ng UNDP para isagawa ang Project Aspire. Nagbaba ang UNDP or Project Aspire ng 625 na kota both sa Mother Kabuntalan at sa munisipyo ng UP. So upon receive ng kota is nakipag-coordinate ang aming battalion commander na si Lieutenant Colonel Aaron Tigumabaw sa UNDP para sa iba pang details, in which through coordination with the Aspire team ay nakapaglatag sila na nagbigay sila ng 3 pilot barangays na bibigyan ng livelihood programs. So hindi lang 3 ang mabibigyan ng programa ng ating Aspire. 3 po ito. First, individual na sila yung mga magpapasurrender ng ating mga armas. Pangalawa is itong ating pilot barangays. So namely is the Barangay Kibleg, Barangay Ganasi, and Barangay Mirab. And thirdly is ang ating pong LGU. So, paano po natin kinandak at nakapag-pasurrender po tayo ng nasa 490 na mga firearms at stencil na nasa 158 na mga baril. So, on the first meeting with the UNDP, nagkandak po si UNDP ng IEC programs within the 3 barangays, the pilot barangays. So, upon conduct ng IEC or Information Education Campaign, is nagkandak din kami ng pangkalahatan sa buong munisipyo ng UP upon the guidance and the leadership of our battalion commander. Ang ginawa po ng ating battalion is nagkandak po siya ng IEC sa lahat ng mga sityos na hindi kayang maabot ng ating mga Aspire teams dito sa area. Then through CSP is ginawa naming sectoral itong aming pagkakandak ng IEC sa programa ng Aspire. Then secondly, upon IEC campaign, nung natapos ang aming IEC campaign, is nagkandak po kami ng needs assessment survey within the 3 barangays. So ano po ang kinukuha natin sa needs assessment survey na kailangan ng Project Aspire? So, ang kailangan ng Project Aspire doon is kung ano yung makakatulong doon sa community or sa barangay na bibigyan nila ng programa or livelihood. Then, thirdly is during IEC campaign natin is kinandak natin itong valuation ng mga firearms na kung saan kung magsusurrender sila or magpapa-stencil. So, to give you a brief background on the valuation of the firearms. So on SALW or the small arms light weapons is
on these small arms, which covers low caliber pistols and revolvers hanggang sa gauge 20 na mga shotguns. So with this, ang valuation po kung genuine or gumagana ang ating mga baril is nasa 30,000 pababa. Then sa ating light weapons, which covers automatic firing machine guns up until 100mm na anti-tank weapons. So dito po is magkakaroon po siya ng valuation na nasa aabot ng 60,000 pesos. Then kung isang tanong din, kung hindi siya gumagana. Kung hindi gumagana is magkakaroon po tayo ng 5,000 worth pa rin na food package na ibibigay sa atin ng Aspire once na maipon po natin lahat ng ating mga firearms. Then as well as sa stencil din po. So sa stencil ganun din po, if hindi natin pa gusto na isurrender ang ating mga firearms, is pwede nating ipa-stencil ito sa ating mga teams, Aspire teams ng batalyon, at mag-fill up lang ng form. At doon na, kapag ibibigay na po ang ating mga food packages is makaka-receive po sila ng worth 5,000 pesos na food packages. Then thirdly, after ng IEC, after ng needs assessment survey na kinandak natin, is nag-conduct din tayo ng MOU. MOU in such na memorandum of understanding sa ating mga nagpa-stencil na in 6 months time, kung hindi pa nila gusto, is magkakaroon sila ng agreement together with the LGU na for another extension ng pagsusurrender. Hindi natin sila kailang pilitin at dapat is sumunod na lang po sila sa agreement nila ni LGU. Then fourthly is the giving of the food packs. So doon na po nangyari. Upon surrender, kung makikita nyo po sa aking mga nakapalibot po sa akin, is ito yung mga firearms na napasurrender po natin since May until September, na umaabot po ng 490 firearms, and yung mga napa-stencil po natin is nasa 158 na loose firearms. So with such 648 combined loose firearms ang napa-stencil at saka napa-surrender po natin. And 648 ang ating nabigyan ng food packages worth 5,000 pesos noong last September 6, 2025. And nagpapasalamat po kami sa ating mga LGU, sa ating BLGUs, sa ating mga IP leaders, and as well as sa ating mga barangay chairman, na kung hindi dahil sa kanila is hindi po natin ma-achieve itong ganitong karami na mapapasurrender natin dito sa bayan ng UP. And as well as sa ama ng UP, Honorable MP Ramon A. Piang Sr., maraming salamat po dahil isa po kayo sa nakatulong sa amin na para ma-engage tsaka ma-convince itong ating mga firearms owner na mag-surrender at saka magpa-stencil po ng ating mga firearms dito sa UP. So nakipag-collaborate po tayo sa ating mga IP leaders as well as sa ating mga barangay chairman, sa ating mga IPMRs or as well as sa ating mga IPMRs, which is yung mga IP mandatory representatives, na matulungan po tayo or makakuha po tayo ng commitment sa kanila para ma-engage itong ating mga individuals na hindi mahahagip ng ating IEC campaign during the months na campaign natin again dito sa ating SALW project. So pinapasalamatan ko rin po si then Minister Olama, Milanio Olama, sa kanyang suporta, kasi without you sir, hindi po natin mabubuo lahat ng ating mga IPMRs sa isang lugar at makapag-conduct po tayo ng
IEC campaign sa kanila. So, bali napaliwanagan po natin sila in such way na kung hindi man lang maintindihan ng iba is naipapaliwanag po ninyo sa kanila ng maigi kung ano po yung layunin ng Project Aspire dito sa bayan ng UP. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga barangay chairmans na nandito po sa bayan ng UP na kung hindi dahil sa inyo is hindi po natin makakamit itong pagpapasurrender ng ating mga loose firearms sa ating mga komunidad. And salamat din kay Barangay Tinungkaan, si Cap Savares. Dahil sa iyo, malaki ang naitulong ng barangay nyo kasi humigit 35 na mga baril ang nakuha natin sa inyo. Separate pa po yung mga nagpa-stencil and nagpapasalamat po kami at grabe ang tulong nyo sa SALW project po na kinandak po natin. And lastly, through such coordination, nakipag-coordinate din po tayo sa JPST and sa mga iba pang mga leaders, sa mga gun clubs, sa ating mga sectoral leaders dito sa area para makahingi rin ng commitment para sa SALW project natin. Seat ng invitation ng UNDP, particularly sa Project Aspire is nagkandak po ng casing ang ating batalyon through the guidance of our battalion commander, Lieutenant Colonel Aaron Tigumabaw, na magkandak po kami ng casing. Casing in such na i-profile po natin itong mga personnels natin or persons na kung sino sa kanila ang may mga malalaking impluwensya sa community. And such, nadidetermine po natin kung sino talaga yung mga may mga firearms, sino po yung may mga madaming firearms at saka mga sa pamilya po nila is madami po. Then, after that, doon po natin kinandak yung IEC. So, yung mga focal persons po natin is in-engage po. Kasama na po ang ating mga nasa S7 personnel. Sila po yung mga nag-engage kasama po ng Alpha Company upang hikayat itong ating mga target persons na makapagpasurrender po ng ating mga loose firearms.